Muli ka namin manutugan na mga papuring awit o Diyos. Halina po kayo. Ulitin po natin langit ang ating nadarama. Sa buhay ko
Kaya tayo'y umawit mga pangako.
ating Diyos na buhay. Dakila ka, O Diyos, tunay. Ang ating Diyos ay karapat-dapat sa papuri, pagsamba. Purihin po natin ang ating dakila. Mga kapatid, mga minamahal sa pananampalataya, narito ang tinapay. Ating pong alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang tinapay. Salamat sa Diyos at habang dinadala ang tinapay ay ating kawitan. Ito ang salo ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magpapalik si Jesus na buhay. Yan ang katawang nayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Wika nga ng Panginoong Jesucristo, siya ang buhay o ang tinapay ng kabuhayan. Mga minamahal, itaas po natin ang tinapay na ito'y tanda ng ating pakipagkaisa sa kanyang kamatayan. Ating pong alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon na dahil dito'y siya'y namatay sa krus, nagtiis upang sa ating kapatawaran o sa ating ikaliligtas, mga minamahal, sa ating pagliligtas sa ating buhay. Kaya mga minamahal, itaas po natin ang tinapay at ating alalahanin na ito'y bilang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Alalahanin po natin ang kanyang kamatayan, ating po kainin ang tinapay. Pagkatapos ng maghapon, ginawa ng Panginoon ang atas ng ubas at kanyang sinabi, mga minamahal, ito ang saro, ang bagong tipan ng aking dugo. Mga minamahal, sa pagdanap ng dugo ng ating Panginoon, ating pong alalahanin ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagdanak ng dugo ng Panginoon hanggang
siya ay darating. Alalahanin po natin mga minamahal, ating pong inuman ang katas ng ubas na bilang pagkalaala sa dugo ng Panginoon. Inuman po natin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at mga minamahal sa kapayapaan ng ating Diyos. Maaari po tayo magsiupo. At sa panahon na ito, mga minamahal, ay oras na po ng pagkain ng ating espiritual. Ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito ay dadalhin sa atin ng ating kapatid, Brother Eric Villanueva.
mensahe ng Panginoon, lalo na sa mga ganitong issue ng pananampalataya, naway bigyan mo ng sapat na kaalaman upang makalawaan, maliwanag ang mga aral nito ay sa iyo biyay. At ipangalan ng Panginoon Kristo, mga lang itong aming samo at dalangin sa iyo. Amen. Praise the Lord, praise God. Praise. So, salamat sa Panginoon sapagkat muli na naman tayong pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon upang mag-aral ng kanyang mga salita. So, ang ating pong pag-aaralan, gaya ng ating pong nabanggit ng nakaraan, ay part 2 po ito ng Great Tribulation. So, sa mga nakalive po tayo, at the same time, ay mga mayroong ding nag-aabang at ibig na makinig ng araw na ito, ay dalangin namin sa Diyos na maunawaan po ninyo ang bagay na ito na marami na pong nagpapahulugan, mga mangaral patungkol dito, subalit lahat naman ay open. At ang wika nga po sa 4 ng buwan, subukin ninyo ang bawat espiritu. So mga kapatid, napakahalaga ng ating paksa pag-aaralan. Ito po yung part 2 ng ating nakaraang pag-aaral about po sa Great Tribulation. So himayin natin, patungkol po sa mga kabayo po na nagpakita, ay atin na pong tinalakay ang mga bagay nito. Ngayon, basahin po muna natin dito sa Daniel 12 at basahin po dito sa talatang 1. At sa panahon yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe, na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahon yaon. At sa panahon yaon ay maililigtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Dito, ang wika dito ay magkakaroon daw ang wika ng panahon ng kabagabagan. Ito po yung Great Tribulation. Panahon ng kabagabagan, ang wika dito na hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari, badaray, nung mula noon hanggang ngayon ng wika. Ito pong Great Tribulation. At ito, mula kay Daniel, sa kanyang hula, ay sinabi din po ito ng Panginoong Jesucristo, ayon po din sa Mateo 24:1, puntahan po natin. Sabi dito, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari man. One time lang po ito, ito tinatawag na Great Tribulation, na hindi pa po nangyayari. Mula kay Daniel hanggang kay Kristo, sabi niya, hindi pa nangyayari. At kung mangyayari man ito ang wika, ay hindi na mangyayari. Ang sabi dito, nabuhat ng lalangin, ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, ang wika ay hindi pa nangyayari. So, mangyayari po ito sa takdang panahon. At yung mga palatandaan ng pangyayari ito, ay alamin po nito. Unang-una, ito po sa pagdating ng Antikristo. Ito po yung Antichrist na nasa natin pong pinag-aralan ng nakaraan, na dito po, ito pong Antichrist, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas, ibibigay sa kanya itong kapamahalan, kapangyarihan. Sino po itong Antichrist muli? Ito po ay isang tao. Ito po isang tao. So itong taong ito, na mayroong kapangyarihan, kapamahalaan ni Satanas, ay gagawa ng mga kababalagan o kamangamangang bagay para paniwalain ang mga tao. So ito rin yung magtatatak ng tatak sa noo at sa kanang kamay, at napag-aralan na po natin ito ng mga nakaraan. So puntahan po natin, alamin po natin, sa panahon ni Daniel ay binanggit na nga po ito po yung Antichrist. Sa 7 po, puntahan po natin. Okay. Sabi dito,
aking pinagdili-dili ang mga sungay. At narito, simibol sa gitna ng mga iyon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao. Isang bibig na nagsasalta ng mga dakilang bagay. So, maliwanag dito, no, na binabanggit dito na ang sabi dito, na pinagdili-dili ang wika ang sungay na kanyang nakita. At narito, meron ang wikang limitaw na isang munting sungay. No? Isang munti. Ha? Isang munti ang wika. No? Na ito po, ano, ay maliwanag na tumutukoy po dito ay sa Anti-Kristo. Sa panahon pa lang, no, ni Daniel ay lilitaw po ito, no? Ito yung munting sungay ang wika. At yung kanyang gaganapin, sabi sa 20, tuloy tayo. Ewan ko nang paliitin sa 20. Bakit mabasa ko kayo? At tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at isa sa simbolo, sumibol, ang wika, at sa harap niya ay nabuwal ang tatlo sa mga bibigay yung sungay na may mga mata at bibig na nagsasata ng dakilang bagay na ang anyo ay dalong dakila kaysa kanilang mga kasamahan. Tuloy. Wala na po. At tungkol sa 10 sungay na... Pa. Ay, wala. So, dito tayo pumasa sa inyo. Kasi yung mga Bible ko dito, wala, namura nyo lang. Nabuhat dito rin yung mga Bible ko dito. Yung games ko lang. Okay. Dito po sa Daniel, no, sa 7. Sabi dito, tuloy tayo. Tapos tayo 20, no? Sabi dito, ito po'y lalong dakila ang wika, no, sa kanilang mga kasamahan. Ako'y tumingin, at ang sungay, diyaon, ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Ito po, hinula nga po, no, sa Apocalypse na dadaigin niya ang wika, yung mga banal. Ito po yung tinatawag po na Antichrist o yung hayop. Sa Daniel pa lang, sinabi na po ito na yung sungay na ito, itong munting sungay na ito, yung Antichrist ay dadaigin niya yung mga banal. Sa 22, hanggang sa ang matanda sa mga araw na ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating, inari na mga banal ang kaharian. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa nang magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at paglululay-lulayin. At tungkol sa 10 sungay ay mula sa kaharian ito ay 10 hari ang magbabangon at ang isa'y babangon kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay 3 hari at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at dilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at siya'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon na kalahati ng isang
panahon. Yun, no? Medyo mahirap pong intindihin to, no? No? Napakalalim po ng mga bagay nito. Subalit dito, no, tinutukoy po, no, ito'y babangon po isa sa 10 ang wika at tungkol sa 10 sungay, ito po yung 10 hari, no, ng mga bansa. No? Ay 10 hari, no, na tumutukoy po ito sa ano, sa sabihin na po natin ng impyerno ng Roman o Roman Empire, no, sa mga panahon yun. No, sa mga sakop ng Roman Empire. So dito, no, ang sabi dito, at siya magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan at lilipunin ang mga banal ng kataas-taasan. So meron yung paglalaban dito at lilipunin niya nga, pananaigin niya, yung mga banal sa mga panahong ito. Lilipunin niya. At siya magsasalita ng ano? Ng mga bagay, no, na laban, no, doon, no, sa kataas-taasan. At binanggit na po natin yan, no, sa Thessalonica, doon po sa 2, no, na ibibigay sa hayop, no, sa tinatawag po na taong ano, puntahan po natin, no, para balikan lang po natin, no, yung sa Thessalonica 2, sabi dito, yan, 2. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ng dumating mula sa pagkakapahamak at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So tinatawag po ito yung taong makasalanan, tao po siya, no, anak ng kapahamakan. Ang sabi po dito, saan tayo? Balik mo tayo, di ba mo tayo? So, huwag padaya, no, sapagkat ito hindi darating maliban ang dumating mula sa pagtali wakas. Yan, no? Hindi lang umika kasi merong humahadlang, ano. Sabi dito, no, na sumasalangsang, no, at nagmamataas laban sa tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. So, ito nga, no, na tinutukoy ito, no, na itong Antikristo sa panahon ni Daniel, na hinula po, no, ni Kristo at sinalita ni Kristo na sinasabi sa 24 ng Mateo, ito po natin, no, para yung ating pagkaaral, no, magkakasunod-sunod, ay mauna naman natin sa 24 ng Mateo. Ayan na pa. 24:15, kaya nga, pagkakita nyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ni Propeta Daniel, natatayo sa dakong banal, unawain ng mga bumabasa. So, yun, no? Ito po yung ano, pagkakakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira. Ito po yung tinutukoy na, ito po yung hayop na ito, yung Antichrist na ito, magsasalta ng laban sa Diyos ng mga mapanira. So, ito hinula po ni Daniel, sabi ni Kristo, no, na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. So, yung dakong banal, bagay, no, ito po yung tinatawag po na pangrelihiyon, no, pangrelihiyon. So, itong tinutukoy na Antikristo, no, na siyang magtatatag ng one world government, no, tinatawag na one world government, no, kaagapay po dito yung unang-una yung political, militar, at yung relihiyon. So, tatlo po yan, no? So, political, relihiyon, no? At yung ang wika na militar. So, makikilala o kikilalanin o makikilala yung taong ito kapag dumating ang wika, no? Pagdating sa relihiyon, no? Ito po yung magsasalita ng mga bagay, no, na ng pamumusong laban sa Diyos. Tatayo siya sa templo. So, merong tinatawag na templo, no? Merong tinatawag na templo. So, bakit po tayo sa Daniel, no? Ang tinutukoy dito sa Daniel, saan po ba tayo sa Daniel? Sa 2025, no, na tinutukoy po doon, no, na 2020, Daniel 7. 20. Ayan.
5. Sabi dito, Yan. so mangyayari ito ang wika, ano, sabi dito, no, na lilipunin niya ang banal ng kataas-tasan at kanyang babaguhin ang panahon at ang kautusan. So merong pagbabago, no, ng panahon at kautusan. So babaguhin niya. Ano yung kautusang babaguhin niya? No? Ano yung kautusang babaguhin niya? At siya'y magbibigay ng kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Dito tinutukoy na, no, ito po yung mangyayari po ito sa kalahati ng panahon at ng panahon na tinatawag na 1 week, no? Isang linggong matinding kapigatian. Yung 7 years, no, from 1 to 3.5 years, ito po yung tinatawag na kasama sa kapigatian. Pero pagdating ng 3.5 years, no, o tinatawag na 3 taon at kalahati, na tinatawag po dito na ibibigay yung panahon dito at mga panahon, ito po yung tinatawag na pagdating ng Great Tribulation. No? Doon na po yung pagbabago ng kautusan. At ano yung kautusan na babaguhin po dito? No? Dito po, ano, may tinutukoy po dito, no, na sa 9:26-27. So dito, ano, ang panahon ito na pangyayari ay mangyayari po ito sa kalahati ng 7 years o Great Tribulation. No, sa 9:26, ano yung babaguhin kautusan? No? Sabi dito, kasi sabi ni Kristo, no, ito yung magsasalita, no, sabi ni Pablo, na gaya tulad ng Diyos sa templo. So may tinutukoy na templo. No? Tinutukoy na templo. So ano yung tinutukoy dito? Sa 26, at pagkatapos ng 62 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran. Ito po, no, yung pinahiran. No? At mawawala ng anuman at gigibain ng bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niyoon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Ang pagkasira ay itinasya at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng 1 linggo, 3 years, no, ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak na mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira at hanggang sa wakas at pagkasira ay mabubuhos ang puot at sa maninira. So maliwanag, merong ipatitigil dito yung hain ng wika, no, yung alay. No? So sa panahon natin ngayon, kung titignan po natin, ano ba yung tinutukoy ni Daniel dito? Posible bang magkaroon ng tinatawag na third temple? No? Yung unang templo kasi nawasak po ito. No? At yung ikalawang templo, around after po ni Jesucristo, 70 years, no, AD, ay binagsak po yung ikalawang templo. No? Yung ikalawang templo. At tinutukoy naman dito, ipatitigil yung hain doon sa templo. Ano ba yung mga hain, no, na ginagawa sa templo? Ano ba yung mga hain na ginagawa sa templo? No, Brother Toto? Yung tulad ng ano, ng paghahain ng mga hayop. Di ba? Ng mga baka. No? At ito po yung baka, yung tinatawag na pulang baka, na pag-aalis ng mga kasalanan, no, karumihan ng Israel. So ngayon, no, titingnan po natin, no, pag tinignan po natin, no, paano magkakaroon ng ikatlong templo na sinasabi ni Pablo na itong hayop na ito, itong antikristo na ito, ay magsasalita ang wika laban sa Diyos ng paninira. So, mangyayari pa lang to. No? Mangyayari pa lang. At ngayon, yung templo, pag sinabi yung templo, ano yung unang pumapasok sa atin? Esther. Bahay ng Diyos. Ano yung templo yun? Yung templo ng Diyos na tinutukoy sa Israel. Na? Yun, yung una nawasak, yung ikalawa nawasak, no, 70 AD, at merong templo na tinutukoy dito na maghahain ulit. No? Na merong paghahain ulit ng mga hayop. At ngayon, no, kung mapapasin po natin, no, sa mga YouTube at mga tinatawag ng mga balita, no, merong itinatayo, no, na bagong templo ang Israel. Pag sinabing templo, Israel yun. At doon, nagpa-practice na sila, no, Sister Maris, ng paghahain sa templo yun. So, kailan mangyayari ang wika, no?
mangyayari ito ang wika, no, pagdating ng Antikristo, 7 years na tribulation, at sa kalahating taon ng 7 years, 3.5 years, ay darating yung paninira. No? Dito na yung tinatawag na Great Tribulation. Ibig sabihin, kapag natayo yung ikatlong templo, no, at merong maghahain, no, from 1 to 3.5 years, ipatitigil po ito ng Antikristo. Yung paghahain dito. Ipatitigil niya yung hain dito. So, bakit inihula ito? No? Anong kaugnayan nito? Yung kaugnayan nito ay patungkol po, Brother Toto, sa hula, no, na dapat mangyari. Kasi sinabi ni Daniel at sinabi ni Kristo, at sinabi ni Pablo. Pag sinabi ng mga apostol, sinabi ni Kristo, no, na sinasabi na darating yung maninira, sabi ni Kristo, tingnan nyo yung isulat ni Daniel. No? At ito'y maninira sa Diyos. Ibig sabihin, darating pa lang ito. At ang pangyayari ito na tinutukoy ay mangyayari doon sa 3.5 taon, sa gitna po nito, no, yung pagtitigil ng mga hain at mga handog sa templo. Ibig sabihin, magkakaroon po, no, ng ikatlong templo ang Israel. Parte lang po ito ng hula, ano, at ang tinutukoy nga po dito, no, na tinatawag po na munting sungay, no, ito yung hayop na tinatawag na Antikristo, ito po'y mamamahala sa buong sanlibutan. So, pag tinignan natin, kung ito'y relihiyon lang, paano niya mapamamahalaan ang buong sanlibutan o ang mundo? Paano niya magagawa yun kung relihiyon? Hindi po no? Kundi ito, no, tinutukoy po dito, mga kapatid, ay yung pamamahala na kasama dito yung militar, yung ekonomiya, no, at yung relihiyon. Yung politics, no, at yung relihiyon. So, kasama po ito. Ibig sabihin, doon po kasi na, sa panahon ngayon, natatanyag yung tao, no, sa pamamagitan ng kung sinong malakas sa digmaan, sinong magaling sa politikan, di ba? Sinong makapangyarihan sa tinatawag po na sabi ko kanya sa negosyo, yung ekonomiya. So, mangyayari po ito, mga kapatid, no, sa pagdating po ng hayop na tinatawag na hayop na siya po yung tinatawag na maghahari ang wika na sa buong sanlibutan. Tuloy tayo, no, sa ating pong pag-aaral. So, punta po tayo sa Daniel 7:23. Nasabi dito, no, ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na maging kaiba sa lahat ng kaharian. At sasakbalin ang buong lupa at yuyukaran at paglulurayin. Yan. Yun po yung tinatawag po ni Daniel, no, na itong ika-4 ang wika na hayop ay magiging ika-4 na kaharian. No, na tinatawag po dito, no, na yung munting sungay, no, na sa ibabaw ng lupa ay magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa. Ito yung tinatawag na, no, yung kapangyarihan ng hayop, no? Yung tinatawag na hahawakan niya yung lupa, sasakmalin niya yung buong lupa, ang tinatawag na one world government. Hahawakan po ito ng hayop, no? Sa hula pa lang ni Daniel ay tinutukoy na po rito yung yung one world government. So, sa bagong tipan, puntahan po natin sa Apocalypse 7:8. Masabi dito, Pahayag. sabi dito, at ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtatagumpayin sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa at ang lahat na nananahan sa lupa ay magsisumba sa kanya na ang kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buwat ng itatag ang sanlibutan. So dito yung hayop po, no, sa kapangyarihan po ni Satanas ay magkakaroon po ng kapangyarihan upang ipasamba niya, no, sa kanya yung buong lupa.
No? Ito po yung buong mundo. No? So, yung tinatawag na one world government, Brother Seren, no? Ito po yung, yung susuko sa kanya, yung buong lupa, yung buong mundo, no? Doon sa hayop, o tinatawag na Antikristo. Susuko sa kanya. So, kapag nakita po natin yung mga tandang ito, sabi ni Kristo, no? Na kapag nakita ninyo yung sinasabi ni Daniel patungkol sa mga maninira, no, kasuklam-suklam, ito po yung Antikristo, sabi ni Kristo, magbasta kayo, maghanda kayo. Basta na po ba tayo? Yan ang tanong, handa na po ba tayo? So kasi itong hayop na ito, pumapatay po ito, padadaig niyo po yung mga banal. No? Ano ibig sabihin? Yung mga walang tatak, no, na hindi nagpapasakop sa kanya, anong gagawin ng hayop? Papatayin niyo ito. Yung hindi sumasamba sa kanya. Yung hindi sumasamba kay Satanas at sa hayop. Pupuksain niya ito. Dadaigin niya yung mga banal. So ito'y matindi po ito. At mangyayari po ito, no, kapag itinigil niya, no, sa kalahati ng taon, ng 7 years, yung paghahandog, no, doon sa templo. Ibig sabihin, mula pa lang ni Daniel hanggang kay Kristo, magaganap po yung paghahain sa templo. At ito'y babaguhin, no, ng munting sungay o ng Antikristo. Yung paghahain doon sa templo. Iibahin niya ang wika, no, yung kautusan. Pag sinabi ko kasi ito po yung law, no, Brother Toto, yung law po ito na patungkol sa lumang tipad, yung paghahandog. At yung Israel, na Brother Toto, no, ito po yung under pa rin po sila ng law. So mangyayari ito na ngayon po ay nagsisilbing pagtatag ng ikatlong templo at yung pagpapractice nila ng paghahandog ngayon patungkol sa kasalanan. No, ginagawa na po nila ito at yung paghahandog, no, ng patungkol po sa kasalanan yung mga hayop at yung pag-rebuild, no, ng templo. So ibig sabihin, kung merong kaganapan na ito, no, sa palihim, no, ay posible na tayo po, no, ay nasa millennial years na. Ano po yun? 1,000 years yung pagdating ni Kristo at ang pagkabuhay na muli ng mga patay ni Kristo. So malapit na po, ano, yung mga bagay na ito. Na kung titignan po natin, no, no, na tinutukoy po dito, no, sa so dito nga may hula pa rin dito, no, kasi mahaba talaga ito, tungkol na tinutukoy dito sa 12, no, ng Apocalypse at sa 17 na Apocalypse na tinutukoy doon yung babae, no, na tinatawag na patotot, no, na siya po'y nakasakay, no, doon sa hayop. Ito po'y nalululan, no, ng maraming mga tao, ng tubig o ng dagat na tumutukoy po doon sa mga tao. No? Tumutukoy po ito sa mga tao. So, itong pagdating ni Kristo, no, at yung tinatawag sa Apocalypse 12, yung patungkol sa babae, dito, Brother Romeo, maraming nagkakaano po dito na mga paliwanag eh. Yung mga paliwanag ba, na yung kahulugan ng babae. Puntahan na natin, siguro bigyan natin ng bago tayo mag-end po dito sa Messiah, sa kanyang sa kanyang pagdurog sa Antikristo at pagdating ni Kristo. Sa 12 po. Ayag 12. Ng Apocalypse. 12 ano? 12 ano? Apocalypse 1. Tingnan natin. 12:1. Patuloy yan eh. Kasi dito sabi ito, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At ang kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. So, sino po yung sinisimbolo dito? Kapag sinabing 12 bituin, kapag sinabing araw at buwan, sa palagay ninyo, no, Brother Rajon, sino yung sinisimbolo dito? Anong basa ito? Sa lumang tipan. Hinula po ito, no? Ito yung hinula niya no? Yung anak ni Jacob. Sino si Jacob? Israel. Israel. 12 bituin, no? Tinutukoy na buwan, yung kanyang asawa, at yung araw sino tinutukoy na araw? Si Jacob. So, may tinutukoy na babae dito, no? Ito maraming paliwanag dito ng mga siguro sabihin natin ng mga nangangaral, no?
ng iba-ibang paliwanag na may namin po tayo, ito daw ay ebanghelyo, o kaliwanagan ng ebanghelyo. Yung iba naman, ito yung tinatawag na church, no? Church naman tinatawag. Pero tingnan natin, no, sa biblical na pagkakasulat at yung, sabihin na po natin na verbatim, yung paliwanag at yung kahulugan na binabanggit, sino ba yung merong tanda dito na may araw, buwan at 12 bituin? Walang iba sa Biblia kundi ang Israel. Israel. No? Tuloy tayo sa 12. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumigaw at nagdarandam sa panganganak at hirap upang manganak. At ang ibang tanda na nakita sa langit ay narito, isang malaking dalawang pula na may 7 ulo, 10 sungay at sa kanyang ulo ay may 7 dedama. At tinalagkad ng kanyang buntot at 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dalagon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak na ipanganganak niya. At siya'y nanganak, ang wika, ng isang lalaki at maghahain ng maghahari na panghampas na bakal. Walang iba, no? Ang Panginoon, no? Sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. Sino ba inagaw, no? Hanggang sa luklukan ng Diyos. Walang iba kundi ipinanganak si Kristo na mayroong panghampas. No? So bakit natin sinabi ng Panginoon ko? Unang-una, no? Ulitin natin sa taas. Sino yung tinutukoy doon? No? Sa 12 bituin, saan kaniya ko? Yung Israel. Saan ba galing si Kristo? Sa Israel. Kay Huda. Doon siya ipinanganak. Doon siya lumabas. No? Lahi ni Huda, si David, si Maria, no? Doon siya inilabas no? Kay Israel. So ipinanganak siya ni Israel. No? So sabi dito, no? At maliwanag dito, at tumakas sa babae, no? Sa ilang, na doon siya pinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,200 at 6 araw. Di tinutukoy po natin, tinatawag natin na 3 and a half years. No? Yung kalagitnaan ng Great Tribulation. Kasi may tinatawag na tribulation, ito yung 7 years na tinatawag sa Daniel na 1 linggo. Yung isang araw kasi, katumbas nito ay 1 taon. So yung 1 week, tumutukoy ito sa 7 years. 7 years. So yung kalahati ng 7 years, ilan yun? 3 and a half years. No? Yung 3 and a half years na pagkatapos ng 3 and a half years, doon lalabas yung hayop. No? Ipatitingin niya ang paghandog. Ito na yung una hanggang sa katapusan ng 7 years na tinatawag na Great Tribulation. Andun na po yung one word governance o government. Okay? Yun yung pagpuksa sa mga banal, no? Paglupin sa mga banal. No? So dito, sabi dito, at nagkaroon 7 ng pagbaba sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel. Nakipagbaka sa dragon at ang dragon ay kanya at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. 8. Sige, 8. Hindi kaya. At hindi sila nang nanalo. Ninasupungan ng kanyang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. At siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malaki ng tinig ng langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos sa araw at gabi. At siya'y kanyang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patuo, no? At hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga gala kayo, o mga langit, kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo bumaba sa inyo na may malaking galit at pagka-alam na kaunting panahon lamang mayroon siya. So, nandito na po yung diablo, di ba?
Gaya ng liyong umuungan. Kasi alam niya, kaunting panahon meron siya. So meron siyang galit. Ibig niya, madamay, no? Makadamay siya ng marami. No? At nang makita ng dragon na siya inihagi sa lupa, ay inusin niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Yung Israel, no? Ha? At ang wika, saraya. 14. Okay, 13. 14. At ang babae binigay ng dalawang pakpak at ng agila na malaki upang ilipad. Isang mula sa harapan ng ahas hanggang sa kanyang tahanan sa pagkadilihan sa kanyang mga panahon at mga panahon sa kalahati ng isang panahon. Ito nga sabi ni Value Jun, yung sa akin nakadali. Yung Israel, marami ng mga Kristiyano. Marami nang naniniwala sa mga Kristiyano. Kapag nangyari yung Brother June, ito na yung tanda. Ito na kasi nung nakaraan, 2% lang yan eh. Pero pag dumami yan, ito na yung tanda. Na talagang parating na ang Panginoon. Kasi may iniligtas ang Panginoon sa mga lahi, sa 12 lahi, ng 12 angkan, na napakarami. Eh kung wala pa 2% yan, paano mangyayari yan? So, parami ng parami yan. So, iniligtas yun. Yung Israel, yung nalabi sa Israel, na talagang purong Israel, na pinagmuna ni Kristo, may ililigtas ang Diyos doon. Iingatan yun. Ang wika rito, iningatan sila ng Diyos, doon kay Satanas. At tinulungan ng lupa ang babae at binuka ang kanyang bibig at nilamon ng ilog, na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. Yung ilog, tinutukoy ng tubig. Ano sinisimple po nito yung mga tao. So, yung tao rin mismo, yung papatay dito sa mga ito, yung ilog na tinutukoy ng tao. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi. Ito yung tinatawag na the remnant. CJCLS, the remnant, Brother Toto. Ano po ito? Yung nalabi. Yung nalabi. Babakahin niya yung nalabi, at ang nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos ng mga napatuon ni Jesus. Ito po yung mga nalabi sa binhi ni Israel. Kasi tayo po Israel saan? Sa Espiritu. Ito yung pong nalabi na tinutukoy na Hudyo at Grego o Hentil, na walang Hudyo, Grego kay Kristo. Ito po yung tinatawag na nalabi. Yan, nalabi. So, ang babaka ngayon yung dragon, iniwan niya yung babae, kasi talagang tinulungan ng Diyos yun yung Israel At babaka naman siya ngayon doon sa nalabi na tinatawag na CJCLS. Remnant. Asabi yan lang by the law of faith, Yan. Kasi yung utos ng wika, nasitupad sa utos ng Diyos ito yung tinatawag na law of faith. So, yun yung kahulugan ng tinutukoy po dito sa 3 taon at kalahati ng pakikipagdigma ng mga banal labang po doon sa hayop o anti-Kristo. At yan sa pagdating ni Kristo sa Mesaya, na tinatawag na Mesaya, ng Daniel 8:24, puntahan natin 8:24 ng Daniel. Sabi dito, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. At siya'y didipol na nakamangha-mangha at giginawa at gagawa ng kanyang maibigin at kanyang didipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. So, tuloy tayo sa 2 Apocalypse 19:19. Susunod na sabi dito, sabi po dito, at nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanyang mga hubo na mga titipon upang makipagbaka doon sa nakasakay sa kabayo at gaban sa kanyang hubo. 20. Sino po yung tinutukoy doon? Sabi ito, 20. Sinungguba ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang pinandadaya na mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at ng mga sasamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay niyagis na buhay sa natigatang apoy at asupre. So yun po yung pakipagbaka ng Panginoon doon po sa hayop. Sa kanyang, so ito yung kanyang
dadaigin. No? Dadaigin po ito ng Panginoon. Yan, mga kapatid, no? So, siya'y magtatatag ng kanyang kaharian, no? At ang Panginoon ay paparito. No? Ito yung tinatawag na pagparito ni Kristo o ng Panginoon. Na tinatawag po dito sa 20 ng Apocalypse, no? Na tinatawag po na, ano tawag dito? Yung 1,000 taon. Yung 1,000 taon. So, pagdating ni Kristo, mga kapatid, ha? Sa pagdating ni Kristo dito, mga kapatid, no? Wala na muling pagparito. Ito po yung tinatawag na katapusan o yung pagkabuhay ng muli ng mga patay. End na po yun eh. End na. So, dun ulit nagkatalo sa 20, no? Tingnan po natin, mas 20, no? Yan. Sa ano? Sabi dito, at siya'y binulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakaan sa ibabaw upang huwag makadaya ng bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito, kailangan siya ikawalang kaunting panahon. Kapag kinignan po natin to, no, si Satanas, wala po siyang kapangyarihan dito po sa pagkabuhay ng mahuli ng mga patay na tinatawag na millennial years o 1,000 taon. Tayo po ba yung nasa 1,000 taon na tinatawag na millennial years? Amen. Kasi nasa 20, ano ba kayo? 2025 na, di ba? So, tinutukoy po dito, no, walang kapangyarihan, no, ito si Satanas, tinalian po siya, kinulong siya, upang huwag siyang makapagulo, no, doon sa pagkabuhay na maguli. Nakita ito, at nakita ko ang mga luklukan at ang mga nagsilukulok sa mga ito. No? At pinagkalooban ng paghatol, nakita ko ang mga kaluwa na pinugutan ng ulo dahil sa pagtulong ni Jesus. Dahil sa salita ng Diyos, ang mga hindi sumamba sa hayop na kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda ng kanyang noo sa kanyang kamay. Sila'y nakabuhay at naghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang iba sa mga patay ay hindi nakabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At ito, ang wika, ang unang pagkabuhay na maguli. So sa pag tinignan natin, no, yung iba ang wika sa mga patay hindi nakabuhay. Ibig sabihin, meron bang binuhay muli? Meron, amen? Ito yung mga lingkod ng Panginoon. No? Ito yung mga lingkod ng Panginoon. So dito, kung iba sa mga patay, hindi binuhay na maguli. So bubuhayin din yan. Kailan siya bubuhayin? Kailan bubuhayin na maguli yung iba? At sino yung iba? Sabi kasi ni Kristo sa 5:29, no, ng buwan, kung doon nagkakamali, na lahat bubuhayin. No? Yung isa, yung sa Diyos, kay Kristo, bubuhayin saan? Sa pagkabuhay na maguli. At yung kalahati, yung iba, bubuhayin ng wika, saan? Sa paghatol. So, parehong bubuhayin, kailan yung unang bubuhayin na tinatawag na unang pagkabuhay. At itong unang pagkabuhay, ang bubuhayin dito, para toto, yung mga banal. Sa unang pagkabuhay. At ang iba sa mga patay, hindi binuhay. Pero bubuhayin din ang wika sila, ang wika, na pagkalipas po na, sabi dito, ang iba sa mga patay hindi nang buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito, unang pagkabuhay na maguli. So, may bunong pang pagkabuhay. Ito yung pagkabuhay na muli sa paghatol. So, pag binasa po natin yan, makikita po natin, no, na magkakaroon ng mga digmaan, no, kasabay ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at hahatulan sila. Yung ito tinatawag na white throne judgment. No? Doon na po haharap yung mga hindi sa Diyos. Hindi na po kasama rito sa pagbunaw yung mga banal. Bakit? Sabi sa unang Thessalonica 4:17 patuloy na tinutukoy doon, 14, patuloy na sinasabi po doon na hindi ko maaaring ipahayag sa inyo, yung dakilang bagay nito na kayo mga galak. Sapagkat hindi lahat ng mga natutulog ay, ang wika, hindi lahat ng mga patay na natutulog ay unang mga bubuhay. Sa anong paraan yung mga nabubuhay? Kundi mabubuhay muna yung mga kay Kristo at pagkatapos nun ay aagawin naman tayo ang wika sa alapaap. So meron sa pagdating ni Kristo, merong hindi mamamatay. Amen? Merong hindi mamamatay. So mali yung aral ng iba na sa Great Tribulation, wala nang mga banal. Wala nang mga banal. Meron. Kaya nga papatay ng mga ng hayop yung mga banal eh. Meron pang mga banal doon, meron pang mga Kristiyano doon. Kaya sabi ni Pablo, hindi lahat kayo bubuhayin, pero pagdating ni Kristo, yung mga naiiwan na mga banal, bubuhayin. So meron ba? Meron mga bubuhayin pa rin sa huling araw na pagdating ni Kristo. Pero hindi sila sa anong parang mauna. Kundi ang unahin ni Kristo, sa unang pagkabuhay ay sino? Yung mga banal kay Kristo. Amen. At pagkatapos doon, sa white throne judgment,
yung mga hindi kay Kristo, yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sila yan. So salamat sa Panginoon. No? Sa bagay na ito, ating pupurihin ang Panginoon. So sa pupurihin ko po sa mga pagpalala po ulit natin at palawigin pa po natin kasi meron tayong nanampasan at maraming tanong po dyan, pero tignan po natin yung mga bagay pong ito. Ano? Pero wala yung mga kabataan ngayon, sana magkaroon tayo ng katanungan sa sunod na lang. Ha? Okay, tayo po yung magsitayo at tinatawag po natin si Brother Romeo sa pagpapatuloy. Ayan. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na ipinahayag po sa atin. Nawa, ito po yung ating mapaghandaan habang tayo nabubuhay. Sapagkat tunay ang Diyos ay banal na dapat nating antayin na may pag-asa sa ating buhay. Umasa po tayo. At muli mga minamahal, ating handugan muli ang ating Panginoon ng awitin. Brother Jun? Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at pinangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling iyas o ginong Ginoon. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko ay iyong ibigin. Ito lamang, Ama, at wala nang iba pa akong iniibig. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko
Panginoon, patuloy po tayong magpakumbaba sa Kanya na tayo'y itinutulog natin ang mga hinaing, ang mga kahilingan po natin sa araw-araw. At sa pagkakataon na ito, tawagin po natin ang ating kapatid, Brother Ray, na paunahan po tayo sa dalangin upang ipanalangin ang lahat ng tao. Kapatid, Hello, Mike. Salamat po mga kapatid, Brother Romeo. Salamat po sa paglulungkot, salamat sa Panginoon. Salamat din Panginoon sa aming napakinggan, salita ba, sa pamamagitan ng lingkod, sa Panginoon. Amang banal, maraming salamat sa tago ito, Panginoon, na muli po kami binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Papurihan, Panginoon. Ito po ay pagpalakas sa amin, Panginoon. Harinawa patuloy mo kung ito palayan, Panginoon. Kawan, Panginoon. At ang lugar na ito, Panginoon, kung saan kami nakakatipon, Panginoon. Ilayo mo po sa mga kapamakan. Ang bawat kapatid, patuloy din kami malapit sa iyo upang maging kakasan, karunungan, Panginoon, sa bawat kapatid. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, Panginoon, na nagpupulit sa iyong pangalan sa ibang dako, Panginoon, maging sa ibang bansa. Lord, patuloy po namin lumalapit sa iyo, upang tumulog, Panginoon, sa aming bansa, Pilipinas, Panginoon, na kung saan napapabalita, Panginoon, na mayroon ngayon na magaganap ang pagkakatipon, artista, Panginoon, sa pamumuno ng aming Pangulo, sa mga politiko, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na huwag na huwag po sa karahasan. Panginoon, ang bawat tao sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan nagaganap ang mga rally, Panginoon, karinaway mahinahon po. Ialam po kayo, Panginoon. Maging sa pamumuno, sa politika, Panginoon. Karinaway mahabag po kayo. Ang aming mga kapatid, Panginoon, kung saan din ay lumaranas din, Panginoon, muli po kami lumalapit sa iyo. Huwag nawa mo kami pagkulang ang isa spiritual, Panginoon, upang malampasan namin ang araw-araw naming buhay, Panginoon, kung saan lumadanas kami ng hindi kaaya-aya, minsan nakakaranas kami, Panginoon, pangungutya din, Panginoon. Lord, ikaw ang aming kalakasan sa pamagitan ng salita. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid na minsan pa ay aming nakasama, naguguluhan kung saan sila, Panginoon. Halinaway pagliwanagin mo po sila. Naway masumpungan nila ang tunay na paglilingkod. Ganon din, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon, na dumadanas din, Panginoon, sa iba't ibang dako, sa probinsya, dahil, Ama, sa mga korupsyon, nagsasuffer, Panginoon, ang pamilya, naghihirap, Panginoon, sa mga dako, Panginoon. Yung iba ay kulang sa pagkain, malnutrition, dahil sa maling distribution ng Panginoon. Maging sa ibang bansa, mahabag din po kayo. Mangialam po kayo, lalo na bansa North Korea, kung saan hindi sila malaya, Panginoon, na makapamuhay ng maayos. Maging ang iyong salita, naway mahabag po kayo. Kayo po ang lubos na nakakaalam, Panginoon. Kami, Panginoon, ay tumalapit sa iyo upang pag-ialaman ng Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Idudulog sa iyo, Panginoon. Lord, kayo po ang lubos na nakakaalam. Pagpalayo po, Ama, ang bawat kapatid. Dito, Ma, harinawa, ingatan mo sa araw-araw, sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming pinagkakapitaan, sa lahat ng aming mga plano, Panginoon, naway samahan kami ng Espiritu. Na huwag kaming, Panginoon, matukso, makagawa ng hindi kaya. Dalangin namin ang mga babae at
Ang Diyos ay napakabuti. God is good. All the time. All the time. Mga minamahal, sa ating paghayo, dalhin po natin ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Amen. Nick, tayo,